Yan, shout out mga kabindors. Patuloy pa rin tayo sa ating mission. Ang gagawin natin ngayon mga kabindors ay hatid uli ang mga bata doon sa kanilang pagsiseminar kumpil sa Holy Spirit Forest. Ayan. Para yung ano na, mga kabindors, second seminar nila. Ayun, samahan niyo ako doon mga kabindors. Ayan mga kabindors, narito na ang mga bata. Sige. Sige, sakay na. Sakay na para maka-alis na tayo. Yan mga kabindors, narito na tayo sa Holy Spirit Forest na dako ng kanilang pagsiseminaran. Sa pangalawang pagkakataon na kanilang pagsiseminar. Sinamahan natin sila mga kabindors para maalalayan natin sila sa kanilang pag-aaral ng mga salita ng Diyos siguro. Sige, bago tayo mag-start, mag-pray po muna tayo. Sa ngalan ng Ama, magsasalita din kayo. Salita kayo, huwag kayong mahiyaan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Dasalin natin yung Ama namin, sabayan niyo ako. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ayan. Hello ulit. Hello po. Sa inyo. Ayan. Meron pa tayong ilang mga sessions at bago tayo magsimula sa panibago nating seminar or catechesis tungkol sa sakramento ng Katoliko, balikan muna natin yung pinag-usapan natin last time, yung prayer. Sige po. Ilang dasal ang meron ang Katoliko? Pangunahing dasal meron ang Katoliko. Naalala? 5, tama. Sige nga, magbanggit nga kayo ng, yung una, ano kaya yung una? Dasal pananda. Pag-antanda ng cross. Tapos, Memorize niyo pa yun, di ba? Ama namin. Ama namin. Kanino tayo nagdarasal kapag dinarasal natin yung Ama namin? Sa Ama, tama. Sumunod, ang pangatlo. Luwalhati. Bago yun. Yung panalangin natin kay Inang Maria. Ano kaya yung tawag doon? Yung Aba Ginoong Maria. Dasal natin sa Diyos ba natin si Maria? Hindi po. Okay, yung pang-apat na dasal, Yung nabanggit mo kanina yung Luwalhati. luwalhati. Kapag binabanggit natin yun, kanina tayo nanalangin, sino ang nilaluwalhati natin? Yung isang ama pero banal na kahit isang tatlo. Sino yung banal na isang tatlo? Ama, Anak, Espiritu Santo. Gagaling nyo naman. O, kaya nyo na. Okay, tapos yung last, yung may 12 articles. Yung
ito yung buod ng pananampalataya o kabuuan ng pananampalataya ng Katoliko, yung sumasampalataya. Yung sumasampalataya. Yung mahaba. Ayan, yung mahaba, yung 12 articles. Ayan. So, ngayon dito na tayo. Regalo to ni Jesus sa atin. Si Jesus ang unang sakramento at ito ay pinagkaloob niya. Isa-isahin natin, ano nga ba yung ibig sabihin ng sakramento? Bakit nga ba ang mga Katoliko ay may mga sakramento? At ano-ano yung mga sakramento? Tsaka, ano yung mga biyaya ng mga sakramento na yun? Isa-isahin natin. Medyo maarte lang yung aking presentation. Yan. Ang sakramento, mga kapatid, ay hinati sa dalawang salita. Sacra. Ibig sabihin ng sacra ay banal. Sa English, sacred. Di ba may nakikita kayo? Sacred Heart. Ayan, banal. Ibig sabihin, banal po yun. Tapos mentum o mento, ibig sabihin po niyan ay tanda. Ulitin ko, sakramento, hinati sa dalawang salita, sacra at mentum. Pag sinabing sacra, banal, mentum ay tanda. Kaya pag pinagsama yan, ang kahulugan ng sakramento, ulitin ko, yung sakramento, pinakamahalaga, ay ibig sabihin po nun, banal na tanda ng grasya ng Diyos. Susundan ba ako? Mabilis ba? Sabihin niyo pag mabilis ako Yan. Ang sakramento ay banal na tanda ng grasya ng Diyos. Sino nagbigay sa atin ng mga sakramento? Si Jesus. Yan. Ipinagkaloob niya sa atin ng mga sakramento upang tayo pa rin ay hindi mahiwalay sa Kanya. Tayo pa rin ay maging malapit para sa Kanya. Yan. Nakikita niyo naman yung mga imahe. Alamin natin, ilan nga ba yung sakramento at ano nga ba yung ano ang mga ito? Yan po, banal na tanda ng pag-ibig ng Diyos. Yan. Mga mapagligtas na mga simbolong kilos o nakikitang tanda na nagmula sa misteryo ni Kristo. Yun po yung sakramento. Pero para mas matandaan ninyo, mas mapababaw natin, pag narinig nyo ang salitang sakramento, banal na tanda ng grasya ng Diyos. Kasi biyaya po yun sa atin ng Diyos Kumbaga, pinili ang mga sakramento na ipagkaloob sa atin, gaya ng sinabi ko kanina, hindi tayo mahiwalay kay Jesus. Yan. Itong mga sakramento na to ay mahalaga sa ating buhay at may mga stage by stage. Simula nung baby tayo, simula nung nag-aral na tayo, nung nag-grade 3 tayo, nag-grade 6 hanggang sa paglaki. Yan. May mga levels of sacraments tayong tinatanggap. Sige, share ko yan sa inyo. Ayan. Ayan, sabi nga po dito, at pinagpapatuloy sa simbahan sa pamamagitan ng simbahan at para sa simbahan. Nung ipinagkaloob ni Jesus ang mga sakramento, yan, hanggang ngayon, kahit wala po si Jesus dito sa atin, yan, kahit nasan man siya, nakikita niya tayo, hanggang ngayon ay pinagpapatuloy pa rin ng simbahan ang mga sakramento na to. Pinagpapatuloy ito, ginagawa pa rin, tinatanggap pa rin natin, kasi ngayon nga po yung gusto ni Jesus. Ito rin ay ating daan para mas maging banal. Hindi lang para lumapit sa Kanya, maging isang banal, umayon sa pagiging mabuting Kristiyano. Bawat yugto ng buhay natin, kailangan natin itong sakramento. Ayan. Ano ba yung layunin ng sakramento? Syempre, bawat aralin may mga layunin yan Ano nga ba yung epekto ng mga sakramento? Gaano nga ba kahalaga? Ano yung mangyayari kapag tinanggap natin yung mga sakramento? Yan, pabanalin ang tao. Sabi ko nga kanina, para tayo ay pabanalin, maging isang banal. Okay. Sunod, patatagin ang katawan ni Kristo. Kasi nga po, tayo po ay tinatawag na simbahan. Tayo mismo. Alam niyo yung nakikita niyo yung building natin, hindi yan matatawag na simbahan kung walang tao na nagsisimba. Kaya tayo po mismo yung simbahan. Dahil tayo ang simbahan, si Jesus ang ulo ng simbahan at tayo ang mga katawan. Kaya sa pamamagitan po ng sakramento na tinatawag, pinapatatag ang katawan ni Kristo tayo. Yan, tayo na tumatanggap ng mga sakramento. Sambahin ang Diyos. Hindi lang sambahin, kundi para lumapit sa Kanya. Itaguyod, palakasin, ipahayag ang pananampalataya. Siyempre, sa mga matatanggap nating mga sakramento, pinagpapatuloy natin to. May kaakibat tayong responsibilidad kapag tinanggap na natin tong mga sakramento. Pero para sa atin din naman po yun. Yan, tanggapin ang grasya.
Sabi ko nga po kanina, yung mga sakramento, bawat sakramentong matatanggap natin may blessings. Ayan, grasya na tinatawag. May biyaya yan lahat. At magsanay ng kawang gawa. Ano yun? Yung corporal works of mercy. Yung simpleng pagtulong mo, hindi yan simple. Malaking bagay yan para sa iba. Yun yung gusto ni Jesus, yung kawang gawa, tinatawag na corporal works of mercy, yung nakainin ng nagugutom, painumin ng nauuhaw, bigyan damit ang walang damit, walang masuot, patirahin ang walang tahanan, yan, dalawin ang patay. Ano pa ba? Dalawin ang patay, bisitahin ang mga nasa bilangguan. Yun po yung tinatawag na corporal works of mercy. Yun nga lang nagbigay ka po ng food sa nangangailangan, di mo siya kakilala, kawang gawa na po yung matatawag. Di natin namamalayan, akala natin simple lang yung nagawa natin, pero sa tinulungan natin, malaking bagay sa kanila. Kaya, ito rin po yung mga sakramento na kung saan, masanay din tayong magbigay. Magbigay, tumulong. Ayan. Ang mga sakramento ay pinangungunahan ni Kristo at sa simbahan, sa pananampalataya, syempre, upang may kaligtasan yung tao at saka, syempre, yung promise sa atin ni Jesus, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Syempre, hindi naman po natin makakamtan dito yon. Makakamtan natin sa piling niya kapag tayo ay namatay na. Pero, bago tayo mamatay, syempre, kailangan natin matanggap yung mga sakramento. Sabi nga po, ang buhay na walang hanggan, makakamtan natin sa piling ng Diyos. Wala nang gutom, wala nang uhaw, wala nang kahit anumang balakid, wala nang iyak, wala nang hirap. Ayan. Sige, meron akong i-share sa inyo na isa sa mahalagang balita tungkol sa sakramento. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ayon kay San Juan. Alam nyo na yan. Siguro nababasa niya yan. Bakit nga ba tayo pinagkalooban ng mga sakramento? Di ba sabi ko po sa inyo, ang Diyos Ama unang nagmahal sa atin. Ayan. Kaya ngayon, ito sa pagbasa natin po ngayon, sabi po, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayan. Pinagkaloob niya sa Jesus ang kanyang kaisa-isang anak. Malalaman niyo mamaya, bakit nga ba may binyag? Bakit nga ba may kumpil? Bakit kayo magpapabinyag? Ano nga ba yung kahalagahan ng binyag sa buhay ninyo? Ayan. Ito ba ay tinatanggap natin kasi meron tayong kailangang makuha? Or ito ay napakahalaga sa buhay natin bilang isang mananampalataya? Alamin po natin. Yan. Ang Katoliko po ay merong 7 sakramento. Hinati po yan sa 3 category sa English o sa Tagalog, 3 kategorya. Yan. Sabi ko nga po sa inyo, ang sakramento, bawat yugto ng buhay natin, nakadikit na po yan sa atin yung mga tatanggapin natin. Simula pagkabata hanggang tayo ay lumaki. Yan. 7 po yan, isa-isahin po natin yung mga sakramento. Yan. Unang kategorya ng sakramento ay tinatawag po na sakramento ng pagtanggap. Isa-isahin ko po yun. Di ba may 7 tayo? 3 doon, tinatawag na sakramento ng pagtanggap. Yun yung binyag, kumpil, at yung banal na misa. Ulitin ko. Sakramento ng pagtanggap is binyag, kumpil, at saka banal na misa. Mamaya, ididip ko yan sa inyo. Ano-ano nga ba yan? Bakit nga ba tayo may ganyang sakramento? Ang nagbigay sa atin ng mga sakramento ay walang iba kundi si Jesus. Siya ang pinakaunang sakramento at dakilang tanda ng pag-ibig ng Diyos Ama. Tinawag siyang dakilang tanda ng pag-ibig ng Diyos Ama kasi pinagkaloob po siya sa atin. Saan natin matatagpuan yun sa Biblia? Sa Juan 3:16. Sinabi ko sa inyo kanina, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Nang dahil sa pagmamahal ng Diyos po sa atin, binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus. Okay. Sabi po, upang ang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak, bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan, ulitin ko ulit. Sakramento, hinati sa 2 salita, sakra at mentum. Pag sinabing sakra, banal. Pag sinabing mentum, tanda. Ayun, tandaan nyo po mga kuya ha. Banal na tanda. Pag narinig nyo ang salitang sakramento, anong kahulugan? Banal na tanda ng grasya ng Diyos. O kaya, banal na tanda ng biyaya ng Diyos. Ayun po. Sino ang nagkaloob sa atin ng mga sakramento?
Si Kristo, si Jesus. Sino ang unang sakramento? Si Chris. Si Kristo. Okay, may tatlong kategorya ng mga sakramento. Sa 7 sakramento, may tatlong kategorya. Una, kategorya ng pagtanggap. Pangalawa, kategorya ng pagpapagaling. Pangatlo, kategorya ng bokasyon. Ulitin ko ha. Kategorya ng pagtanggap, kategorya ng pagpapagaling, kategorya ng bokasyon. Pag sinabing bokasyon, ano po ibig sabihin? Yung Tawag. pagtawag. Ayan. Calling. Okay. Magaan ba sa inyo? Ano masasabi niyo sa aral po natin ngayon? Sa lesson natin? Mabigat? Magaan? Or ano ba? Sakto lang. Pero naintindihan niyo naman. Apo. Napagaan ko ba yung pagkaunawa ninyo? Apo. Parang naisip ko, mas gusto ko na talaga pabingi. Kabinyag. Ayun, thank you. Ayan. Meron pa tayong susunod yung 10 Commandments natin. Yung 10 Commandments, malalaman natin, ano ba yung mga kasalanan natin na nagawa? Pwede nyo na i-research kung ano yun. Okay, sige po. Luwalhatiin natin ang banal na Santa Claus sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, na para nang sa unang-una, ngayon at magpakailanman at magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Saka, bago ang mga lahat ng gawain nyo, iwan ko lang sa inyo, lagi kayong humingi ng tulong sa Espiritu Santo. Sobrang effective. Nahihirapan kayo or natatakot, lapit kayo sa Holy Spirit. Sige, okay na po. See you next week.